Lumutang daang dating mataas na opisyal ng militar na si Colonel Grijaldo at isiniwalat ang matinding pang-aabuso sa kanyang naranasan mula mismo kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanya, naging target siya ng panggigipit matapos ang masaksihan ng umunoy paggamit ng iligal na droga ng Pangulo sa loob mismo ng Malacanang. Dagdag pa niya, hindi lang siya ang nakaranas ng ganitong kalupitan. Marami pang opisyal at tauhan ang takot na magsalita dahil sa banta sa kanilang seguridad. Matapos ang pagsisiwalat ni Colonel, lalong umiinit ang usapin hinggil sa umunoy katiwalian at mga iligal na aktibidad sa loob ng palasyo. Ilang grupo ng oposisyon ang nananawagan ng agarang imbestigasyon upang makumpirma ang mga akusasyon laban sa Pangulo. Samantala, patuloy na umiiwas ang kampo ng administrasyon sa mga tanong ng media na lalo pang nagpapalakas sa hinala ng publiko na may malalaking lihim na pilit itinatago. Habang dumarami ang mga lumulutang na itestigo laban sa kasalukuyang administrasyon, lalong tumitindi ang panawagan ng taong bayan para sa hustisya at pananagutan. Magkakaroon kaya ng opisyal na imbestigasyon o tuluyan ng mabubunyag ang madilim na sikreto ng pamahalaan? Ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na nagmamasid sa susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. May paalala na sa akin yung aking kontak sa Malacanang para bang suko na siya, suko na siya. Parang hindi na talagang lalabas ang mga plano o pledges ng ating Pangulo before the election. Napakaganda sana yung mga plano na yun kung talagang matutuloy lang. Kaya nga yung pangako ng ating Pangulo na pababain niya yung mga bilihin, lalo na yung bigas, mangyayari yun. Saka ko na lang ipapaliwanag yan pagka pag hindi na talaga mag-confirm na hindi na talaga lalabas. Dahil sabi nga, pinipigilan ng ating First Lady, ng ating oligarchs through First Lady. Based on my analysis yun kasi hindi pa siya nagsasalita, very complete pa rin yung mga dialogue niya. But on my analysis, parang ganun ang tinutumbok niya. So bilang isang makabayan na Pilipino, kinakailangan kong ilabas sa publiko para marinig ng ating kababayan. At lalong-lalo na yung nagsusuporta o nagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ko nga sa aking grupo, halos pinakilos ko ang aking samahan sa buong sulok, sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Talagang very active sila Noong sinabing nila na tulungan natin si former Senador Bongbong Marcos, talagang nag-react sila. Tumulong talaga kasi marami pang loyalist ang Marcos. Pero sa pagkakataon na ito, lalong babagsak ko ang Pangulong, ang Marcos na apelyido ay sa iba talagang bagsak na bagsak. Pero narito pa rin tayo nagsuporta sa dami natin. So nanalo nga kasi gusto rin nating ipakita na mali ang kanilang paghinala sa mga Marcoses. Pero dahil nga sa gagawin ni Pangulong Marcos Jr., talagang wala na pag-asa makarecover pag nagkataon ito. Kaya nga naawa ako. Kaya nga nagwa-warning ako, mahal na Pangulo, kung mahal mo ang iyong ama at ang iyong bayan, kumilos ka
maging matatag ka, maging magaling na leader. Ang problema kasi natin, leader. Leader na kayang magmando sa lahat ng Pilipino. Now, kung hindi mo kaya, it's better you resign. It's better you resign para kahit papaano hindi malugmok ang apelidong Marcos. Ako naawa kasi ako Dahil sabi ko nga, kung hindi ko man nababanggit o limited ang aking vlogging, malaki rin ang utang na loob ko sa mga Marcos. Pero personal lang yon. Dahil sa kanya, nabigyan niya ako ng 4 years scholar. 4 years scholar. At plus 4 years through SF. ISIP Team Triopers. Under then sa Kulitan Yalong in Master Sergeant Alfredo Roberts Jr. At pangalanan ko yung mga kasama ko para maliwanagan ng mga kasamahan ko na malaking pasalamat ko sa team na ito. Without them, hindi ako nakaabot sa ganito. Staff Sergeant Dacoco, Staff Sergeant Bawar, Staff Sergeant Nagrama, Sergeant Apostol, Miner, Montermoso, Acosta, Pepsi Acosta, Borbon, Marquez, Paimban, Domingo, then yung si Pepsi Antonio na ang aming wounded. So yun yung mga nakasama ko. Staff Sergeant Bailon, nakalimutan ko, Miner. So yan yung mga kinautangan ko ng loob. And especially, then Major Binamin Samonte, that time siya group commander. And normally, yung dating pinalitan niya, si late Lieutenant Colonel Binamin, o Binamin rin. Kaya pala yun ang pinalit sa Binamin Samonte at saka Binamin P. So yun ang mga kinautangan ko ng loob. Late Captain Villaseñor. Tsaka yung mga nakasama ko sa SF. Kay General Brado. That time is mga second lieutenant sila kasama ko sa SF. Marami sila. Cabalquinto, Lieutenant Cabalquinto. Yan mga nakasama ko. Manatiling, Rabara, Captain Benito Ramos. Marami sila. Yun yung mga nalala ko na pinagkautangan ko ng loob at that time. Si Technical Sergeant Dalaw, Technical Sergeant Apilado. Marami akong pinautangan. Pero bago niyan, yun nga that time, nag-i-SF noon si Pangulong Marcos, 1979 ba yun? Nandito lang kami, mga aggressor namin, kami. Okay. So much for that, balik ako kasi may nag-comment sa akin, tulungan daw natin ang ating Pangulo. Tulungan daw natin ang ating Pangulo. Ang sagot ko sa kanya, simple lang. Tinutulungan ko siya na ginigising sa kanyang pledges. Kung ang kanyang pledges at gagawin niya, hindi siya babagsak. Hindi siya babagsak kung matupad niya ang mga pledges niya. Yung murang bilihin, yung 20 pesos, gawin niya at hindi siya babagsak. At mismo kami ang kikilos. Pero kung habang nagpapadikta siya sa kanya mga action, ay talagang kikilos kami. Napapabagsakin siya. Mag-resign na lang siya. Kaysa naman ang ating bansa malugmok sa kahirapan. Sabi natin, may mga economic planner siya. Pero ang problema nga, leadership. Yung leadership, nababago. Dahil may bagong plano, yun ang isisingit na wala sa plano doon during the campaign period. Yun yung nagiging problema natin. Okay. Before the campaign period, ulitin ko nga,
Yung 2 billion na nag-support sa kanya na isang kilala rin, kalimutan ko ang pangalan, na binigyan ng 2 billion. Yung 2 billion na yun, hindi niya nilabas. Biruin mo, simula pa lang, pagkakamkam na ng pera ang nasa isip. Pero hindi ang Pangulong Marcos yun Yung First Lady, according to source sa loob ng Mandaluyong headquarters. Kasi lagi kami doon nagmi-meeting, nag-uusap. Na ganito. May sinabi pa nga kami na si ganito, nakalimutan ko yung abogado. Hindi naman siya sa inner circle. Outer circle siya. Meaning, wala siya sa disposition. So, parang pag sinabi niya, ako na lang kausap niyo. Nasa inner circle. Ang ibig niya sabihin, nasa inner circle ako. So, ako na lang kausap niyo. Pero yung pag-uusap namin, lahat bigo. Napaluwa nga ako doon Saka ko i-detail yun. Napaluwa ako na, sir, ganito po ang mga supporter natin. Ang isang kahilingan nila, magparamdam lang sila na narito ang ating Pangulo, susuportahan kayo. Hindi lang sa financial ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, marinig niya lang na makita niya. Yung recognition nga namin ang hiling ko na lang recognition para naman ma-high moral yung mga kasama ko. Hindi rin nagawa. Mayroon pa nga si 130 planning Isusakay na si 130 para malibre. Yung mga galing sa Mindanao. Sabi nga ng aking commander sa Region 12 commander at saka Mindanao commander, sir, padalan mo sir ako ng barko. Pupunuin ko ng tao ang barko. Ilang barko ang kailangan mo, sabi ko. Pagyabang pa ako. Yun pala, hindi rin pala mangyayari. Makita niyo ngayon yun. Siguro yun ay ipa-plug pa yung nag-uusap kami ni Pangulong Marcos sa Special Forces Anniversary. Saka ko na lang i-detalye kung ano ang reaction niya. Doon ako binulong. Sir, ito yung leader natin na tumulong sa atin. Yun lang ang first meeting personal sa kanya mismo directly. Pero yung nag-introduce sa akin, almost nagkikita sila, nag-uusap sila. In other occasion. Pero yung direct kausap niya, halos araw-araw kausap ni Presidente. Kasi siyang trusted Araw-araw yun, almost araw-araw. At siya ay barkada niya noong paman. Dahil ang ama nito ay trusted ng Pangulong Marcos Sr. So sabi ko, yan ang tulong ko. Ginigising ko siya na maging effective leader siya. Wake up call ko siya. Now, kung hindi niya pinapakinggan ang kanyang mga followers, ang kanyang supporter noon, bago mag-eleksyon hanggang ngayon, hindi niya pakinggan, anong gagawin natin? Alin bang mahal natin? Yung individual na tao o yung ating bayan? Sige nga, tanungin ko kayo. Alin ang mas mahal natin? Yung individual na tao na hindi epektibo o ang ating bayan? Tanungin ko kayo. Sagutin niyo ako. Huwag yung pa simple lang mga kwa sa akin. Tanungin ko kayo, ano ang gusto nyo? Now, may mga reaction naman. Ito, mayroong nag-react sa akin, pero as a friendly question sa akin. Kasi kung ipapalit lang naman natin, ay corrupt at pro-China, ay dito na lang ako kay Marcos. Hindi kita kayo question doon sa iyong paniniwala because that is your opinion. Yun ang question sa akin Except kung ipapalit natin mas lalong malala at pro-China. Di mas okay na lang ako sa pro-US.
Eh, yan ang pananaw mo, wala kang magagawa. Kapananaw mo yan, alam mo, kontrahin kita. Eh, di mag-aaway lang tayo kung kukontrahin kita kasi you defend your statement, you defend your opinion. Eh, pero mas okay ako doon. Bakit ka mo? At least nagising rin yung isip ko sa sinabi niya. Pero ang sagot ko lang sa kanya para hindi umaba, that is your opinion. Karapatan mo yan. No? Pero ang sa akin kasi, hindi ko nakikita ang kanyang pamumuno. Binabalik ko lang naman yung kanyang pamumuno ang hinahanap ko. You speak out of the issues na lumalabas. Kasi kami, bilang followers niya, bilang supporter, nag-aantay kami na ipagtanggol niya ang ating bayan. Eh hindi, kimi-kimi lang siya disregard niya. Parang ang tingin niya, Pangulo ako kaya kong gawin. Ay, tingnan natin. Tingnan natin, sabi nga ni Captain Dado, kung ang taong bayan ang nagluklok sa iyong posisyon, ang taong bayan rin ang magtatanggal sa iyo sa posisyon. Ganun lang kasimple yan. Sa totoo lang kasi, hindi ko naman sa pinagmamalaki. Corporal ako nung nag-special forces. Sa pag-aaral. Corporal ako nun. Doon sa mga lecture nila, kasi nga, almost yung lecture namin is unconventional ang lecture namin. Guerrilla approach. So, nakatanim sa isip ko yan. Nakatanim sa isip ko. Although, hindi ko yan napapatupad properly ang special forces way. Bakit? Hindi man ako nakasign sa isip. Tapos sabihin ng isang officer dyan na na-assign ako sa 06 company. Hindi ako na-assign. Hanapin niyo yung nag-edit ang picture ko. Yung picture ko na may nag-edit na na-assign ako sa SM. Kasi gusto niya siguro palabasin doon na ito si Commander Bukay. Kasi ang Bukay kasi sa Ilonggo, puti. Puti kasi ako nung sumasakay sa kalabaw, kaya ang tawag sa akin nung bata pa lang ako Bukay. Hanggang nadala ko sa isip yun, kaya ang alam nila apelido ko Bukay. Tumaning sa isip yung pag-aaral na yan. Hindi mawala sa akin, hindi ako na-assign sa special forces. Nung ako'y bagong graduate, kasama ko to, matatandaan ko, lahat ng taga-support group ng Special Warfare Brigade na-assign sa Ranger, lahat kaming graduate ng SF. Newly graduate SF, natawa ko, na-assign kami sa Ranger. Tingnan nyo, bakit doon kami inassign? Dapat sa SF kami inassign. But because ang FSRR bagong organized, kulang ng tao, kaya doon kami nilagay. Siguro hindi ko alam, pero yun ang analysis ko. Sa Ranger kami na-assign, lahat kami. Ang matatandaan ko lang, pasensya hindi ko ma-recall ang kasama ko si late Sergeant Gangas, yung namatay sa Bicol, kasama si, sino ba yung namatay doon? Anak ng general Browner ba yun? No, hindi ko alam, matandaan. Basta, Browner, abat sa nangyayari sa Leyte. So, Bawar, Gangas, Delphin Pascual, Opimo, Bautista, anong kasama nun? So marami, nakalimutan ko. Marami ako nag-aparado. Hindi ko pala classmate yun. So much for that. Na-assign kami sa Ranger. Hindi ako na-assign sa isip. Kaya yung mga nagkukontroversial dyan, bago kayo bumanat sa akin, i-research nyo muna. Hindi ko nga alam, hinahanap ko nga yun. Pero ang purpose noon, gusto niya lang ilabas na itong Commander Bukay
ay nakatulong ng malaki sa Team 3-0 first team. Nagkamali lang siya ng sulat siguro o research. At saka yung picture na nakalagay dyan, mali rin yun. Pero na-recall ko, as 14 years old noon, tinago ko yung spot report. Sundalo na ako noon, nando pa rin sa akin yung spot report. Kaya ang natatanda ko ang killed in action doon, 70. At ang wounded ng kalaban ay 150. Siguro mga estimated ng intelligence yun. Isa lang ang wounded sa amin, si PFC Remio Antonio. So, sorry, yung mga kumukontra sa akin, nakakaya yung mga banat nyo. Mag-research muna kayo banong babanat kayo para yung sinabi ko pagsampal, naka-garter pala, bumalik sa mukha mo rin. Okay, so much for that. Bakit ko naisingit yun? Kasi, yun nga, na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!